Tinalikuran mo ako ng parang basura matapos mong nakawin ang aking matres. At kinabukasan, habang nagpapakasasa kayo ni Bianca, sa karangyaan tinapon mo ako sa kawalan ng walang kaawa-awa. Ngunit nagkamali ka, Darius. Hindi mo ako napatay. Sa tulong ng pamilya Velasco, ako ay babangon at kukunin ang hustisya. Handa ka na ba sa aking maringal na pagbabalik upang bawiin ang lahat? Huwag kang mag-alala, Bianca. Mireya is just our surrogate. Pagkapanganak niya sa bata, titiyakin kong pirmahan niya ang waiver at tuluyan na siyang aalis sa buhay natin. Ang malamig na boses ni Darius ay tila isang patalim na bumaon sa marahang katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mireya, hawak ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa kabila ng matinding pagduduwal dahil sa 3 buwang pagbubuntis. Ang kanyang mga paa ay namamaga mula sa ilang oras na pagtaao sa mainit na kusina, habang sa ibaba ng mansyon ay naririnig ang malalakas na tawanan ng mga bisita para sa pista ng pamilya Ledesma. Nanginig ang kanyang mga daliri. Ang kahoy na tray ay tila naging yelo sa kanyang mga kamay, ngunit hinigpitan niya ang hawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko at bumaon ang talas ng gilid nito sa kanyang balat. Walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Walang luha. Ang matinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao sa gitna ng katahimikan. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking isinakripisyo? Ang maging isang stranger at kasamkapan lamang sa ilalim ng bubong na tinawag kong tahanan. Narinig muli ni Mireya ang malading tawa ni Bianca, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. But babe, paano kung lumaban siya? She's smart. She used to be a senior auditor in Makati. Wika ni Bianca na may tono ng pang-aasar. She used to be Bianca, but not anymore. Sagot ni Darius kasunod ang tunog ng paglipat ng mga papel. Masyado siyang nabulag sa pagmamahal sa akin. She surrendered her career, her pride, everything. Ngayon, kontrolado ko na siya. Pipirmahan niya ang mga dokumentong ito nang hindi nagtatanong. Bumukas ang pinto ng silid ng bahagya at dun ay pumasok si Doña Teresa, ang ina ni Darius. Ang kanyang marangyang tsinelas ay lumika ng marahang kalasgas sa sahig. Habang naglalakad siya papalapit sa dalawa. Siguraduhin mo lang, Darius. Boses ng matanda, puno ng puot at paghamak. Nalulubog na sa utang ang kumpanya natin. Kung hindi dahil sa pirma ng baog na yan bilang gurantor sa bangko, gamit ang lupa ng mga magulang niya, tuluyan na tayong babagsak. Pagkatapos niya ipanganak ang tagapagmana mo, palayasin mo na siya. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Opo, Mama. Kaya nga ginawa ko ang IVF na ito. Bianca cannot carry a child, so we used Mireya. Legal na nakasaad sa mga peking dokumentong pinapirmahan ko sa kanya na siya ay surrogate lamang ng aking anak kay Bianca. Malamig na tugon ni Darius. Bawat salitang binitawan ng 3 taong mahalaga sa kanyang buhay ay tila mga huling paho sa kanyang sariling kabaong. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang buhay, na inakala niyang magpapasaya sa kanilang pagsasama, ay isa palang kasangkapan sa isang madilim na sabuatan. Dahan-dahang ibinaba ni Mireya ang tray sa ibabaw ng lumang console table sa pasilyo. Iniwasan niyang lumika ng anumang ingay. Ang bawat hakbang niya palayo sa pinto ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Ang musika at tawanan ng mga bisita mula sa ibaba ay parang marahas na ingay na sumasariwa sa kanyang sugat. Sa dulo ng hagdanan, nakita niya si Aling Rosa, ang matandang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya Ledesma, ngunit palaging nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Ma'am Mireya, Diyos ko, bakit ang putla mo? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang bulong ni Aling Rosa, habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Humawak si Mireya sa rilas ng hagdan, nanginginig ang buong katawan. Aling Rosa, tulungan mo ako. Kailangan ko umalis dito. Pero gabi na at malakas ang ulan sa labas. Nasaan po si Sir Darius? Tanong ng matanda. Huwag mong babanggitin sa kanya na nakita mo ako. Pakiusap ni Mireya, ang kanyang tinig ay naging isang pabulong na pagsusumamo. Aling Rosa, pakiusap?
Ang anak ko! Naramdaman ni Aling Rosa ang tindi ng takot sa mga mata ni Mireya. Sa loob ng maraming taon, nakita niya kung paano trinato ng pamilya Ledesma si Mireya na parang isang alipin sa kabila ng kanyang magagandang pinag-aralan. Alam ng matanda na may masamang nangyayari. Sige po, ma'am. May luma akong payong sa may likod bahay. Doon ka dumaan sa may gat ng hardin. Walang tao ron ngayon dahil abala silang lahat sa harap. Mabilis na tugon ni Aling Rosa. Tumango si Mireya. Bago siya tuluyang humakbang, palayo narinig niya ang boses ni Darius na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa itaas ng hagdan. Mireya! Nasaan ka na ba? Nasaan ang pagkain ko? Ang boses na iyon na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa kagalakan, na yon ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis niyang tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa likod bahay. Bit-bit ang kanyang bag na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento, ang mga ebidensya ng kanyang sariling pagkakakilanlan, at ang mga peking papeles na ginamit laban sa kanya. Paglabas niya sa pintuan ng hardin, sinalubong siya ng malamig na hangin at malalakas na patak ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nagdadalam, hating puso. Ang ulan ay pumatak sa kanyang muka, humalo sa mga luha na sa wakas ay hindi na niya mapigilang dumanas sa kanyang mga pisngi. Bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang dating kahinaan. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, habang ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng hirap isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa kamay ng mga halimaw na iyon. Kung kailangang magsimula siyang muli sa kawalan gagawin niya. Mula sa malayo ang mga ilaw ng mansyon ng mga Ledesma ay dahan-dahang lumabos sa kanyang paningin na tila isang masamang panaginip na unti-unting naglalaho sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, isang malaking tanong ang nananatili sa kanyang isipan, saan siya pupunta sa gitna ng bagyong ito at paano niya haharapin ang bukas ng mag-isa. Dahan-dahang pinatuyo ni Mireya ang kanyang basang buhok gamit ang isang lumang tuwalya sa maliit na silid ni Aling Rosa sa tondo. Ang lamig ng gabi ay pilit na gumagapang sa kanyang balat sa kabila ng makapal na kumot na ibinigay ng matanda. Habang nakatitig sa liwanag ng isang maliit na kandila, tila bumalik ang kanyang gunita sa mga pangyayari nitong nakaraang araw sa mansyon ng mga Ledesma, ang mga sandaling tuluyang bumasag sa kanyang natitirang pag-asa. Saan ka ba nagsuot? Mireya, napaka. Walang silbi mo talaga. Ang daming bisita sa ibaba pero nakakulong ka rito sa silid mo. Ang matatalas na salita ni Doña Teresa na tila muling umalingaw sa kanyang pandinig. Naalala niya kung paano siya tinuro ng matanda gamit ang mamahaling pamaypay nito habang siya ay nakayuko, pinipigilan ng pagduduwal dahil sa kanyang maselang pagbubuntis. May malaki kang utang na loob sa pamilyang ito, Mireya. Kung hindi dahil sa amin nabulok ka na sa hirap, pagkatapos mamatay ng tatay mo. Ang galing-galing mong kumuha ng kursong accounting pero simpleng pag-asi ka, so sa mga bisita ng asawa mo, hindi mo magawa, patuloy na bulyaw ni Doña Teresa. Sa loob ng 6 na taon, walang ginawa si Mireya, kundi ang humingi ng paumanhin. Ngunit nung araw na yon, nanatili siyang tahimik. Ang katahimikang yon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib matapos marinig ang katotohanan. Pumasok si Darius sa silid na may hawak na makapal na folder. Ang kanyang ngiti na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging ngiti ng isang lobo na handang lapaing ang kanyang biktima. Mireya, sweetheart, kailangan mo itong pirmahan. It's just an insurance policy para sa baby natin. Mas maganda kung maayos na natin ito habang maaga pa para secured ang kinabukasan niya. Malambing na saad ni Darius habang inilalagay ang panulat sa kanyang kamay. Tiningnan ni Mireya ang mga dokumento. Bilang isang dating senior auditor, hindi bago sa kanya ang mga legal na papeles. Sa ilalim ng mga makukulay na pahina ng insurance policy ay nakatago ang ilang pahina ng deed of guarantee at real estate mortgage para sa lupa ng kanyang mga pumanaw na magulang sa Laguna. Gusto siyang gawing guarantor ni Darius para sa isang malaking utang na hindi niya alam kung saan gagamitin. Darius, medyo masama ang pakiramdam ko. Pakiusap,
Maari mo ba akong ikuha ng maligamgam na tubig sa ibaba? Mahinahong pag-iusap ni Mireya, pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi mayanig ang kanyang asawa. Sure, sweetheart. Just sign it when I get back, okay? Mabilis na tugon ni Darius bago lumabas ng silid. Nang masiguradong wala na si Darius, mabilis na kinuha ni Mireya ang kanyang telpon, kinalas niya ang clip ng folder at sunod-sunod na kinuha ng larawan ang bawat pahina ng mortgage document, pati na rin ang mga nakatagong papeles ng kanilang IVF kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ni Bianca bilang tunay na ina ng bata sa mga legal na deklarasyon. Nang bumalik si Darius, pinirmahan niya ang mga dokumento gamit ang isang bahagyang binagong pirma, isang maliit na teknik na alam niyang magpapawalang bisa sa legalidad nito sa hinaharap kapag sumapit ang tamang panahon. Nabalik lamang ang diwa ni Mireya sa kasalukuyan nang marinig niya ang marahang pagaspas ng ulan sa bubong na yero ng bahay ni Aling Rosa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan naroroon ang kanyang anak. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang mga kopya ng dokumento ng IVF na nagawa niyang nakawin mula sa opisina ni Darius bago siya tumakas. Sa sulok ng papel, may isang nakasulat sa pamamagitan ng asul na tinta na hindi niya napansin noong kura. Velasco Case, Confidential. Sino si Velasco? Bakit may ganitong pangalan sa kanyang medical records para sa IVF? Isang malalim na pagdududa ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Napatigil ang kanyang pag-iisip nang marinig ang isang sunod-sunod at mabigat na katok sa pintong kahoy ng maliit na bahay. Ang tunog ay tila nagdala ng babala sa gitna ng malamig na gabi. Napatayo si Mireya, mabilis na itinago ang mga papel sa ilalim ng unan habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Sino ang kakatok sa ganitong oras sa gitna ng bagyo? Sila ba? Ay natunto na ni Darius, "Huwag kang matakot, Ma'am Mireya. Manatili ka lang dyan," bulong ni Aling Rosa habang maingat na binubuksan ang pinto ng maliit na bahay. Hindi si Darius ang nakatayo sa labas, kundi si Jojo, ang tinadayor na kapitbahay ni Aling Rosa, na basang-basa ng ulan at tila hinahabol ang kanyang hininga sa takot. "Aling Rosa, may mga lalaking nakadyakit sa labas? May mga dalang flashlight?" Nagtatanong sila kung may nakitang buntis na estrangjero na pumasok dito sa loob. Ban may hawak silang litrato ni Ma'am Mireya? Nagmamadaling bulong ni Jojo habang sumisilip sa likod. Bumagsak ang puso ni Mireya sa kanyang narinig. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan. Na tila ibig nitong ipagtanggol ang maliit na buhay sa loob mula sa nagbabantang panganib. Alam niyang hindi titigil si Darius hanggat hindi siya nahanap, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan at mawala ang lupang nais nitong kamkamin. Mabilis siyang ginabaya ni Aling Rosa patungo sa maliit na espasyo sa likod ng lumang aparador kung saan nakalagay ang maliit na altar ng Santo Niño. Ang amoy ng lumang kahoy at kandila ay sumalubong sa kanya habang pinipilit niyang huwag lumika ng anumang tunog kahit ang marahang paghinga. "Panginoon, pakiusap iligtas mo ang aking anak. Huwag mo kaming pababayaan." Tahimik na panalangin ni Mireya sa gitna ng kadiliman, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa munting liwanag ng altar. Ilang sandali pa isang marahas, napagbayo ang yumanig sa pintong kahoy ng bahay ni Aling Rosa. "Oy, buksan mo ito, alam naming may nagtatago rito." Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. Huminga ng malalim si Aling Rosa bago binuksan ang pinto ng bahagya sapat lamang para makita ang kanyang muka na kunwari ay puno ng ines at antok. "Sino ba kayong nambubulahaw sa natutulog na matanda sa ganitong oras? Anong kailangan ninyo?" Matapang na asik ni Aling Rosa gamit ang kanyang natural na lakas ng loob bilang isang lumaki sa tondo. "Huwag ka nang magmaang-maangan, matanda. May nakakita sa isang babaeng buntis na galing sa mansyon na pumasok dito sa lugar ninyo. Ituro mo kung nasaan, kung hindi damay ka sa gulo," banta ng isang lalaking may hawak na flashlight na pilit na sumisilip sa loob ng maliit na silid. "Anong gulo? Walang ibang tao rito kundi ako at ang aking mga anay. Kung gusto ninyo, pasukin ninyo ang bahay ko, pero siguraduhin ninyong babayaran ninyo ang pagising ninyo sa akin." Sigaw ni Aling Rosa habang pilit na humaharang sa pinto. "At saka, anong buntis?
Ang daming buntis sa tondo. Baka ang tinutukoy ninyo ay si Susan na mangangganak na bukas. Dahil sa tapang na matanda at sa amoy ng tuyo at lumang kahoy sa loob, nag-atubili ang mga lalaki. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap sa labas, dinalikan nila ang kanilang mga hakbang palayo. Nuit nag-iwan ng huling banta na babalik sila kapag napatunay ang nagsisinungaling ang matanda. Nang masiguradong ligtas na lumabas si Mireya mula sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at sa matinding pakiramdam ng pagkakasala. Aling Rosa, dahil sa akin nalalagay kayo sa pang-anib. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa inyo. Umiiyak na hinarap ni Mireya ang matanda. Inakay siya ni Aling Rosa, paupo at inabutan ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaanting luya. Mireya, makinig ka sa akin? Malambing, ngunit may katatagang saad ng matanda habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Kahit mahirap kami rito sa tondo, may danggal kami. Hindi ko kailanman ibebenta ang isang ina at ang kanyang sanggol para sa pera ng mga Ledesma. Ang tatay mo ay naging mabuting tao sa akin nung nabubuhay pa siya at utang ko sa kanya ang buhay ko. Huwag mo nang isipin yan. Naramdaman ni Mireya ang init ng pagmamahal ng isang tunay na pamilya mula sa matanda, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa marangyang mansyon ng mga Ledesma. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili roon ng matagal. Ang kanyang presensya ay isang patuloy na banta sa kaligtasan ni Aling Rosa. Tiningnan niyang muli ang dokumentong may nakasulat na Velasco Case Confidential. Kung ang batang ito ay hindi kay Darius, kailangang malaman niya kung sino ang tunay na may-ari ng poytay na ito. Kailangan niyang pumunta sa St. Jude Fertility Clinic sa Taguig bago siya tuluyang maunahan ng mga tauhan ng kanyang asawa. Bago sumapit ang madaling araw, habang ang hamog ay makapal pa sa labas at ang ulan ay naging tila ambon na lamang tahimik na nag-impak si Mireya. Hinalikan niya ang natutulog na si Aling Rosa sa pisingi at nag-iwan ng isang maikling sulat ng pasasalamat. Dahan-dahan siyang lumabas ng loob, pilit na iniiwasan ang bawat putik sa daan. Nang makarating siya sa gilid ng highway kung saan madalang pa ang mga sasakyan, isang marangya at kulay itim na SUV ang biglang huminto sa kanyang tapat na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matangkad na lalaking may malalalim na mata at seryosong mukha ang bumaba na, tila naghihintay talaga sa kanyang pagdating. Huwag kang matakot, Mireya. Hindi ako ipinadala ni Darius upang saktan ka. Marahang saad ng lalaki, ang kanyang boses ay malalim, kalmado at puno ng otoridad na hindi maipaliwanag. Napaatras si Mireya, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng isang saradong tindahan. Hinigpitan niya ang kapit sa kanyang bag habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakahanda sa pagtakbo, ngunit alam niyang sa kanyang kalagayan ay hindi niya matatakasan ang lalaking ito. Sino ka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nangangatog ang boses na tanong ni Mireya. Pilit na pinatitibay ang sarili sa kabila ng matinding lamig ng madaling araw. Ako si Lucian Velasco, sagot ng lalaki. Habang dahan-dahang humahakbang papalapit, pinapanatili ang ligtas na distansya upang hindi lalong matakot si Mireya. Alam kong marami kang pinagdaraanan ngayon, ngunit pakiusap sumama ka sa akin. Mas ligtas ka sa loob ng sasakyan kaysa dito sa kalsada. Hinahanap ka na ng mga tauhan ng asawa mo. Nang marinig ang pangalang Velasco, tila umalingaw-ngaw sa isip ni Mireya ang nakasulat sa kanyang medical na papel, Velasco Case. Napatingin siya sa maranging SUV at pagkatapos ay sa seryoso ngunit tapat na mga mata ni Lucian. Walang bakas ng karahasan sa lalaking ito, tanging ang labis na pag-aalala na tila hindi lamang para sa kanya kundi para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang sumang-ayon si Mireya. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan agad, na binalat ng init ng heater ang kanyang nanlalamig na katawan. Walang imik na iniabot ni Lucia ng isang malinis at mainit na panyo. Bago dahan-dahang pinaandar ng driver, ang sasakyan papalayo sa madilim na eskinita ng tondo. Inilabas ni Lucia ng isang makapal na folder mula sa kanyang tabi at iniharap ito kay Mireya. Mireya, alam kong mahirap itong paniwalaan.
Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Panimula ni Lucian, ang kanyang tinig ay may bahid ng lungkot. Ang batang dinadala mo ngayon sa iyong sinapupunan ay hindi anak ni Darius at Bianca. At lalong hindi ito anak ni Darius sa iyo. Kumunot ang ni Mireya. Ang kanyang mundo ay tila muling nyanig ng isa pang malakas na lindol. Anong ibig mong sabihin kami ni Darius ang napunta sa klinik? Ginamit ang aking katawan para sa IVF na akala ko ay para sa amin. Doon nagkamali ang lahat. O mas tamang sabihin. Doon gumawa ng malaking kasalanan si Darius, paliwanag ni Lucian. Dahil sa kagustuhan ni Darius na makatipid at makaiwas sa masusing inspeksyon ng mga autoridad para sa kanyang peking surrogacy contract, pumili siya ng isang maliit at hindi lisensyadong laboratory o sa tagig. Dahil sa kapabayaan ng mga doktor doon, ang embryo na inilaan para sa aking yumaong asawa ay ang siyang nailagay sa iyo. Napatitig si Mireya sa mga medical na dokumentong hawak ni Lucian. Doon ay malinaw na nakasaad ang DNA profile ng embryo, ang pangalan ng kanyang yumaong asawa na si Clara Velasco. At ang lagda ng doktor na umamin sa kanilang pagkakamali matapos silang imbestigahan ng pamilya Velasco. Ang batang inakala niyang magiging dahilan ng kanyang pagpapakasakit, ang batang binuo sa dumi ng kasinungalingan ni Darius at Bianca, ay ang nag-iisang natitirang alaala ng pag-ibig ng isang estranjo. Hindi na napigilan ni Mireya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napahawak siya sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding hagulgol. Lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pang-aapi ng kanyang Meg Biena, ang pagtataksil ng kanyang asawa at kaibigan. Ang takot sa pagtakas lahat ng iyon ay para sa isang batang, hindi naman pala sa kanila. Tiningnan ni Lucian ang umiiyak na babae sa kanyang tabi. Nakita niya ang kanyang namamagang mga paa, ang basang-basang jacket at ang labis na kapaguran sa mukha nito. Sa kabila ng katotohanan ito, ang may-ari ng kanyang pinakamahalagang kayamanan, walang bakas ng kasakiman sa kanyang puso. Mireya, hindi ako narito para agawin ang bata sa iyo. Malambing na saad ni Lucian habang iniayos ang kumot sa mga balikat nito. Alam kong ikaw ang nag-alaga sa kanya sa loob ng 3 buwan. Nais kong protektahan kayong dalawa. Mananatili ka sa ilalim ng aking pangan-alaga, malayo sa pamilya Ledesma hanggang sa ikaw ay makapanganak at makatayo muli sa sarili mong mga paa. Naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang lalaking ito na may bilyong-bilyong ari-arian ay hindi gumamit ng dahas o pera upang pilitin siya, kundi nirespeto ang kanyang pagiging ina. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang biglang manginig ang telpon o ni Lucian sa kanyang bulsa. Sinagot niya ito at pagkatapos ng ilang sandali ng pakikinig, ang kanyang mukha ay muling naging seryoso at madilim. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Mireya, muling bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ibinaba ni Lucian ang telepo at tumingin kay Mireya. Nalaman na ni Darius na wala ka sa mansyon. Upang mapilitan kang lumabas, naghain siya ng formal na reklamo sa pulisya. Inakusahan kanya ng pagnanakaw ng milyon-milyong pondo ng kanilang kumpanya at ng pagdukot sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Tinala ni Lucian si Mireya sa isang pribado at tahimik na rest house ng pamilya Velasco sa Bulu, bunduking bahagi ng Tagaytay. Malayo ito sa maingay na lungsod ng Maynila at napaliligiran ng matataas na puno at mahigpit na seguridad. Habang dahan-dahang pumapasok ang sasakyan sa malawak na tarangkahan, hindi mapigilan ni Mireya ang makaramdam ng laking pagkakaiba ng kanyang buhay sa marangyang mundong kanyang kinatatayon ngayon. Sinalubong sila ni Nay Maria, ang matapat at may edad ng kasambahay na mga Velasco. Sa halip na tingnan si Mireya, nang may pagdududa isang mainit na ngiti at yakap ang isinalubong nito sa kanya. Diyos ko, napakalamig ng iyong mga kamay, anak. Nag-aalalang saad ni Nay Maria habang hinahawakan ang nanginginig na palad ni Mireya. Halika sa loob, naghanda ko ng mainit na sabaw at tuyong damit para sa iyo. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit na ito ay nagdulot ng banayad na init sa natatakot na puso ni Mireya. Sa loob ng maraming taon sa pamilya Ledesma, nakalimutan na niya kung paano maramdaman ang tunay na pag-aaruga ng walang kapalit. Matapos makapagpalit ng malinis na kasuotan,
Naupo si Mireya sa malambot na sopa sa tapat ng malaking bintana na nakaharap sa bulkang Taal. Pumasok si Lucian sa silid, may hawak na tasa ng gatas para sa kanya. Naupo ito sa tapat niya, may dalang kalmado, ngunit seryosong aura. Darius is playing a dangerous game. Mireya, panimula ni Lucian ang kanyang boses, ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon. Ginagamit niya ang media at ang pulisya upang gipiting ka. Inisip niyang dahil wala kang pera at kapangyarihan, madali kanyang maipapakulong. Natatakot ako, Lucian. Pag-amin ni Mireya ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tasa. Paano kung paniwalaan sila ng mga tao? Paano kung kunin nila ang anak ko habang nasa kulungan ako? Hindi ko kakayanin kung mapunta ang aking anak sa kanila. Hindi yan mangyayari. Mariing tugon ni Lucian habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Aking mga abogado ay naghahanda na ng kontrademanda para sa falsification of documents at illegal detention laban kay Darius. Bukod dito, hawak natin ang totoong medical na record ng IVF. Sila ang nagkasala, Mireya, hindi ikaw. Tumingin si Mireya kay Lucian. Sa kabila ng lahat ng kanyang takot, may isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan na kailangan niyang marinig ang sagot. Lucian, kapag nanganak ako, kukunin mo ba siya sa akin? Hindi ko ba makakasama ang anak ko dahil siya ay isang Velasco? Bahagyang lumambot ang mukha ni Lucian. Tumingin siya sa tiyan ni Mireya at pagkatapos ay sa kanyang nag-aalalang mga mata. Mireya, hindi ko kailanman ilalayo ang isang anak sa kanyang ina. Marahang saad ni Lucian. Ang aking yumaong asawa ay wala na. Ngunit ikaw ang nagbigay buhay at nag-aalaga sa batang ito ngayon, ikaw ang kanyang totoong ina sa bawat tibok ng kanyang puso. Nais kong palakihin natin siya ng magkasama ng may kapayapaan at pagmamahal. Isang malalim na hininga ng lunas ang dumaan sa mga labi ni Mireya. Ang takot na mawala ng anak ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong pag-asa. Napatigil ang kanilang tahimik na sandali nang biglang bumukas ang telebisyon sa sala na binuksan ni Maria upang manood ng balita. Isang live na press conference ang bumungad sa screen. Doon ay nakatayo si Darius sa harap ng maraming mikropono ng mga reporter, habang sa kanyang tabi ay umiiyak ng walang luha si Bianca na may hawak na panyo. Pakiusap, Mireya. Kung nasaan ka man, ibalik mo ang anak natin, umiiyak na pahayag ni Bianca sa harap ng kamera. Huwag mong idamay ang inosenteng sanggol sa galit mo sa amin. At ang perang kinuha mo sa kumpanya, pakiusap, ibalik mo na. Tumingin si Darius sa kamera na may peking lungkot, ngunit may matatalas na mata. Nanawagan ako sa mga awtoridad na tulungan kaming mahanap ang aking asawa na dinala ang aming anak pagkatapos magnakaw ng pondo ng aming pamilya. Mireya, sumuko ka na. Napatitig si Mireya sa screen ng telebisyon, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, habang ang kanyang larawan ay malaking ipinapakita sa buong bansa bilang isang magnanakaw at kidnapper. Hindi nagtagal ang katahimikan sa rest house sa Tagaytay. Isang maulap na hapon, habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang marahas na tunog ng makina ng sasakyan at malalakas na boses sa labas ng tarangkahan ang bumasag sa kapayapaan ni Mireya. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ni Mireya si Darius na may kasamang isang lokal na opisyal at isang lalaking naka-Amerikana na mukhang abogado nito. Sumisigaw si Darius sa gwardiya, pilit na ipinapakita ang isang pirasong papel na tila isang reklamo mula sa barangay. Buksan ninyo ito, alam kong nandyan ang asawa ko. May kaso siya ng pagnanakaw at kidnapping at may karapatan akong bawiin ang anak ko. Galit na sigaw ni Darius, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at desperasyon. Sa loob ng silid na pahawak si Mireya sa kanyang dibdib. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso sa takot. Natatakot siya na baka pilit siyang hilahin ng kanyang asawa pabalik sa impyerno kanyang tinakasan. Ngunit bago pa man siya tuluyang manginig sa takot, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Lucian. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kaba, tanging ang malamig at matatag na determinasyon. Manatili ka rito, Mireya. Ako ang haharap sa kanila. Mahinahong saad ni Lucian,
bago dahan-dahang bumaba ng hagdan patungo sa tarangkahan kasunod ang kanyang dalawang matatalas na abogado mula sa Velasco Legal Group. Pagdating sa tarangkahan, sinalubong ni Lucian si Darius ng isang malamig na tingin na tila ba nakatingin lamang sa isang nakakainis na insekto? Sino ka ba? Bakit mo itinago ang asawa ko rito? Sigaw ni Darius nang makita si Lucian. Pilit na nagpapakita ng tapang sa kabila ng marang yang aura ng lalaking nasa harap niya. Ibalik mo sa akin si Mireya at ang anak ko kung hindi idadamay ko ang kumpanya mo sa eskandalo. Bahagyang ngumiti si Lucian, isagniti na walang kahit kaanting init. Humarap siya sa kasamang lokal na opisyal at sa abogado ni Darius. Attorney Gomez, tawag ng abogado ni Lucian sa kasamang abogado ni Darius, habang iniabot ang isang asul na folder. Yan ang certified copy ng medical fraud investigation mula sa St. Jude Fertility Clinic, kasama ang nakumpiskang peking surrogacy contract na ginawa ng kliyente mo. At yan din ang temporary protection order na inilabas ng korte para kay Ma'am Mireya Alonzo laban kay Darius Ledesma. Nang mabasa ng abogado ni Darius ang mga papeles, biglang nagbago ang kulay ng mukha nito at dahan-dahang humakbang palayo kay Darius. Darius Ledesma. Malamig na boses ni Lucian ang yumanig sa katahimikan ng hapon. Ang batang dinadala ni Mireya ay hindi mo anak. At ang lupang sinusubukan mong nakawin gamit ang peking pirma niya ay muli namin ibabalik sa kanya. Subukan mong hawakan ang tarangkahang ito muli at sisiguraduhin kung bago lumubog ang araw ay nasa loob ka na ng kulungan para sa kasong trespassing, extortion at medical fraud. Hindi totoo yan, asawa. Ko siya. Pilit na sigaw ni Darius, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot na makita ang determinasyon sa mga mata ni Lucian at ang pag-atras ng sarili niyang abogado. Umalis ka na bago ko tuluyang mawala ng pasensya. Huling banta ni Lucian bago tumalikod at nag-utos sa mga gwardiya na huwag nang palapitin ang sasakyan ni Darius sa buong lugar. Mula sa bintana nakita ni Mireya kung paano napilit ang umatras si Darius, sumasakay sa kanyang lumang sasakyan na may mukhang puno ng kahihiyan at matinding poot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakita ni Mireya ang kanyang asawa na naging mahina at takot sa harap ng katotohanan. Pumasok muli si Lucian sa silid ni Mireya. May dala itong isang malambot at mainit na shawl na gawa sa cashmere at dahan-dahang isinuot ito sa mga balikat ni Mireya upang maibsan ang lamig ng hapon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lucian, ang kanyang tinig ay agad na nagbago mula sa pagiging malamig tungo sa isang malambing na pag-aalala. Salamat, Lucian. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Emosyonal na sagot ni Mireya habang mahigpit na nakahawak sa shawl. Tumango si Lucian, ngunit may kaunting seryosong tingin sa kanyang mga mata. Napigilan natin si Darius ngayon, Mireya. Ngunit ang media trial laban sa iyo ay patuloy pa rin. Kailangan nating linisin ang pangalan mo sa harap ng publiko. At ang tanging paraan upang gawin yon ay ang pagbabalik mo sa iyong propesyon upang simulan ang isang independent audit sa kumpanya ng mga Ledesma. Sa loob ng maliit na aklatan ng rest house sa Tagaytay, nakaupo si Mireya sa harap ng isang lamesang kahoy. Nakakalat sa kanyang harap ang ilang lumang libro sa auditing at mga sertipikasyon na nagawa niyang makuha sa kanyang opisina bago siya tumakas. Hinawakan niya ang kanyang lumang lisensya bilang isang certified public accountant. 6 na taon. 6 na taong natakpan ng alikabok ang kanyang mga pangarap dahil pinili niyang maging isang masunuring asawa sa isang taong hindi naman siya pinahalagahan. Masyado ka bang nag-aalala, anak? Ang marahang boses ni Nay Maria ang bumasag sa katahimikan habang inilalagay ang isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang tabi. Tumingin si Mireya sa matanda may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nay Maria, natatakot po ako. 6 na taon na akong hindi nagtrabaho. Natatakot ako na baka hindi ko na kaya ang presyo sa Makati, lalo na sa kalagayan kong ito. Naupo si Nay Maria, sa kanyang tabi hinawakan ang kanyang galyang na kamay na may labis na lambing. Mireya ang talino at galing ng isang tao ay hindi nawawala dahil lamang naging asawa siya. Natulog lamang ito,
Ngunit na yon ay oras na para gisingin mo ito. Huwag mong hayaang patayin ng iba ang liwanag na ibinigay sa iyo ng may kapal. Gawin mo ito para sa sarili mo at para sa batang nasa sinapupunan mo. Ang mga salita ni Nay Maria ay tila isang banayad na haplos na nagbigay ng lakas sa nanghihinang loob ni Mireya. Tumanggo siya habang ang isang maliit na ngiti ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mga labi. Bumukas ang pinto ng aklatan at pumasok si Lucian bit-bit ang isang bagong laptop at isang makapal na folder na naglalaman ng mga pampublikong ulat sa pananalapi ng Ledesma Shipping. Inilapag niya ito sa harap ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at tiwala. Mireya, opisyal kitang kinukuha bilang Senior Special Auditor ng Monteluz Holdings. Seryosong pahayag ni Lucian. Hindi ko ito ginagawa dahil sa awa. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan upang suriin ang joint venture project natin sa pamilya Ledesma. May hinala akong matagal na nilag ninanakawan ang pondo ng kumpanya ko at ikaw lamang ang nakakaalam ng pasikot-sikot ng kanilang pananalapi. Tiningnan ni Mireya ang kontrata ng trabaho na inihain ni Lucian. Ang sahod at mga benepisyo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagkakataong maibalik ang kanyang natapakan na danggal. Tinatanggap ko ang alok mo, Lucian, mariing saad ni Mireya habang hawak ang panulat. Pinirmahan niya ang kontrata gamit ang kanyang tunay at orihinal na pirma, ang formula ng kanyang pangalan, na matagal niyang itinago dahil sa takot kay Darius. Habang isinusulat ang huling titik, naramdaman niya ang isang marahang sipa mula sa kanyang tiyan na tila ba sumasang-ayon ang kanyang anak sa kanyang bagong simula. Agad na binuksan ni Mireya ang laptop at sinimulang ipasok ang mga ulat sa pananalapi ng Ledesma Shipping para sa huling 3 taon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa keyboard na tila ba naalala ng kanyang katawan ang ritmong matagal nang nawala sa kanya. Habang sinusuri ang mga numero, may isang particular na transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang paulit-ulit na paglipat ng pondo sa ilalim ng lihim na code na Project B na walang anumang kalakip na opisyal na dokumento o resibo. Nang ihambing niya ang mga petsa ng Project B sa kanyang sariling alaala, napatigil ang kanyang kamay. Ang unang paglipat ng malaking pondo ay nagsimula eksaktong 3 taon na ang nakalilipas ang mismong buwan kung kailan binili ni Darius ang isang marang, yang condominium unit sa Bonifacio Global City. Ang unit na nalaman niyang doon pala nakatira si Bianca. Nanginig ang mga labi ni Mireya sa matinding pagtuklas. Hindi lamang siya ginawang surrogate ng kanyang asawa, kundi matagal na rin itong ginagamit ang pondo ng kumpanya na pinaghirapan niya upang buhayin ang kanyang kalaguyo matagal pa, bago pa man nila maisip ang tungkol sa IVF. Ang malaking bulwagan ng isang 5 bilyong hotel sa Makati ay puno ng marangyang liwanag mula sa mga kristal na dekorasyon sa kisame. Ang mga negosyante at matataas na opisyal sa pananalapi ay abala sa pakikipag-usap habang sa isang sulok ay nakatayo si Darius at Bianca. Suot ni Bianca ang isang kumikinang na kuwintas na gawa sa brilyante, isang alahas na alam ni Mireya na binili gamit ang pera ng kanyang pamilya habang umaakto na tila siya na ang bagong reyna ng pamilya Ledesma. Ngunit ang bulong-bulungan sa bulwagan ay biglang natigil nang magbukas ang malaking pinto. Pumasok ang delegasyon ng Monteluz Holdings. Nangguna si Lucian na nagtataglay ng isang napakalakas at kagalang-galang na presensya sa kanyang asul na Amerikana. At sa kanyang tabi, naglalakad ng may tuwid na likod at matatag na hakbang ay si Mireya. Suot niya ang isang napaka-eleganting itim na business suit na bahagyang lumuwag upang maging komportable para sa kanyang 3 buwang pagbubuntis. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang malamig ngunit napaka-professional na ganda. Napatitig si Bianca, ang kanyang baso ng alak ay muntik ng mabitawan dahil sa gulat at matinding inggit. Mabilis siyang humakbang papalapit kay Mireya, kasunod si Darius na tila ba nakakita ng isang multo. Mireya, isang pulubi na nakikitira sa tondo. Paano ka nakapasok sa ganitong karangyang lugar? Malakas na saad ni Bianca, pilit na kinukuha ang atensyon ng mga tao sa paligid upang ipahiya si Mireya. Security, bakit ninyo hinahayaang pumasok ang isang magnanakaw at kidnapper dito? Hindi natinag si Mireya.
Tiningnan niya si Bianca mula ulo hanggang paa nang may kasamang banayad at malamig na ngiti. Inilabas niya ang kanyang gintong ID card mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa harap ng mukha ni Bianca. Hindi ako narito bilang panauhin ninyo, Bianca. Mahinahong saad ni Mireya, ang kanyang boses, ay malinaw at narinig ng mga tao sa paligid. Ako ay narito bilang Senior Special Auditor ng Monteluz Holdings. At ako ang mamumuno sa pagsusuri ng pananalapi para sa joint venture project natin. Anong kalokohan ito? Singit ni Darius, habang pilit na hinahawakan ang braso ni Mireya, ngunit agad na hinarang ang braso ni Lucian. Mireya, nasaan? Ang pera ng kumpanya na kinuha mo at ang anak ko sa sinapupunan mo? Bakit mo siya tinakas? Sumama ka sa akin sa labas, mag-usap tayo? Humakbang si Lucian sa harap ni Mireya, ang kanyang matatangkad na balikat ay tila isang pader na naglayo kay Darius sa kanyang asawa. Darius Ledesma boses, ni Lucian ay puno ng babala. Ang tanging pagnanakaw na nangyari sa kumpanya mo ay ang sarili mong paglustay ng pondo. At ang aking auditor ay narito upang patunayan yan sa harap ng Board of Directors ngayon. Kung nais mong gumawa ng gulo, sisiguraduhin kung sa kulungan ka magpapalipas ng gabi. Napaatras si Darius, ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik kay Lucian at Mireya. Napansin ng mga tao sa bulwagan ang kanyang kaba at ang mga bulong-bulungan tungkol sa katotohanan ng kanilang hiwalayan ay nagsimulang kumalat sa buong silid na parang apoy sa tuyong damo. Habang naglalakad si Mireya patungo sa hapag ng pagpupulong, naramdaman niya ang matinding kaginhawaan sa kanyang dibdib. Ang babaeng dating umiiyak sa kusina ng mga Ledesma ay wala na. Ngayon siya ay si Mireya Alonzo, isang certified public accountant na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Naupo siya sa kanyang upuan, kung saan nakalagay ang isang plaka na may nakasulat na kanyang pangalan at titulo. Sa tapat niya, nakaupo si Bianca, na tila ba hindi mapakali, pilit na pinipigilan ang panging-inig ng kanyang mga kamay. Biglang nangingig ang telepono ni Bianca sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang screen. Ang audit ay totoo. Kapag tiningnan nila ang Project B, malalaman nila ang tungkol sa transaksyon sa klinik. Napaangat ng tingin si Bianca, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot habang nakatitig kay Mireya na dahan-dahang binubuksan ang kanyang laptop na naglalaman ng mga ulat sa pananalapi. Ang mababaw na usok mula sa mainit na tinola na niluluto ni Aling Rosa sa kusina ay nagdala ng kaunting ginhawa sa malamig na gabi. Sa kabila ng marangyang buhay na inaalok ni Lucian sa Tagaytay, pinili ni Mireya na bumisita sandali sa maliit na bahay ni Aling Rosa sa Tondo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya ang init ng isang tunay na tahanan. Hawak ni Mireya ang kanyang telpono, nakatitig sa mga masasakit na komento ng mga tao sa internet. Naglabas si Bianca ng mga peking artikulo na nag-aakusa sa kanya bilang isang gold digger na ginamit ang kanyang pagbubuntis upang akitin ang mayamang si Lucian Velasco. Ang bawat salita ay tila isang patalim na sumusugat sa kanyang marupok na puso bilang isang ina. "Anak, huwag mo nang basahin ang mga yan," marahang saan ni Aling Rosa habang inilalapag ang mangkok ng sabaw sa kanyang tapat, kasabay ang pagpunas sa mga luha sa kanyang pisingi. "Ang mga tsismis at kasinungalingan ay parang tuyong dahon. Mabilis silang masunog at mabilis ding maging apo. Ang mahalaga ay alam mo ang katotohanan at kasama mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo." Niyakap ni Mireya ang matanda, hinahayaan ang sarili na umiyak ng tahimik sa balikat nito. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang marahang katok sa pintong kahoy ang narinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Lucian. Sa kabila ng kanyang mataas na estado sa lipunan, walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa maliit at simpleng bahay ni Aling Rosa. Yumuko pa siya bilang paggalang sa matanda bago naupo sa isang lumang silya na gawa sa kahoy. "Nabalitaan ko ang mga lumabas na artikulo, Mireya." Panimula ni Lucian, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at lambing. "My public relations team is already handling the issue. Napatunayan ng mga IT experts namin na ang lahat ng paninirang puri laban sa iyo ay nanggaling sa iisang IP address sa loob ng kondominium ni Bianca." "Lucian, hindi ko gustong madamay ang pangalan mo sa gulo ko.
Mahinang saad ni Mireya habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Nahihiya ako sa pamilya mo. Inabot ni Lucian ang kanyang kamay, dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Mireya. Huwag kang hihingi ng paumanhin, Mireya. Hindi ka gulo sa buhay ko. Ikaw at ang bata ang pinakamahalagang bagay na nais kong protektahan na yon. Hayaan mga ko ang maging kalasag mo laban sa kanilang mga kasinungalingan. Isang mainit na kuryente ng kaba at ligaya ang dumaan sa puso ni Mireya. Tumingin siya sa mga mata ni Lucian at doon ay nakita niya ang isang tapat na pangako. Dahan-dahang itinaas ni Lucian ang kanyang kamay upang ilagay ang isang ligaw na hibla ng buhok sa likod ng tainga ni Mireya, isang napakasimpleng kilos, ngunit nagdala ng matinding tibok ng puso sa kanilang dalawa. Sumali si Lucian sa kanila sa hapagkainan. Ang isang bilyonaryong katulad niya ay masayang kumain ng simpleng tinola gamit ang kutsara na nakikipagtawanan kay Aling Rosa na tila ba matagal na silang magkakilala. Ang eksenang yon ay nagdala ng luha ng kaligayahan sa mga mata ni Mireya. Pagbalik nila sa Tagaytay, nang gabing yon binuksan ni Mireya ang kanyang laptop upang ipagpatuloy ang kanyang pagsusuri sa pananalapi. Biglang nag-iba ang kulay ng kanyang screen nang makatanggap siya ng isang encrypted na email mula sa isang hindi kilalang whistleblower sa loob ng St. Jude Fertility Clinic. Ito ay isang lihim na lista hanang mga cash payment sa ilalim ng Project B. Habang binabasa ni Mireya ang mga pangalan, napatigil ang kanyang paghinga. Sa tabi ng lagda ni Darius sa isang transaksyong nagkakahalaga ng 10 milyong piso, may isang pamilyar na lagda ng isang miyembro ng Board of Directors ng Monteluz Holdings. Ang silid ng pagpupulong sa pinakatuktok ng gusali ng Monteluz Holdings sa Bonifacio Global City ay nababalot ng isang napakatinding lamig at katahimikan. Ang malaking lamesa na gawa sa salamin ay napaliligiran ng mga miyembro ng Board of Directors, kabilang si Director Santiago, ang tiyuhin ni Lucian na matagal ng pinaghihinalaan. Sa kabilang dulo, nakaupo si Darius at Bianca na pilit na nagpapakita ng kakapalan ng mukha sa kabila ng pang-ing-inig ng kanilang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Tumayo si Mireya sa harap ng projector screen. Hawak niya ang remote control, ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, kundi ang isang napakataas na antas ng profesionalismo. Magandang umaga sa mga miyembro ng board, panimula ni Mireya, ang kanyang boses ay malinaw at mariin. Bilang Senior Special Auditor, natapos ko na ang masusing pagsusuri sa pananalapi ng joint venture project sa pagitan ng Monteluz at Ledesma Shipping para sa huling 3 taon. Pinalitan ni Mireya ang slide sa screen. Bumungad ang isang malaking chart ng mga transaksyon sa ilalim ng code na Project B. Sa nakalipas na 3 taon, may kabuuang 50 milyong piso ang dahan-dahang inilipat mula sa pondo ng joint venture patungo sa isang shell company sa Cavite, patuloy ni Mireya. Ang kumpanya ngang ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng ina ni Darius Ledesma. At ang perang ito ay ginamit upang pondohan ng marangyang pamumuhay ni Bianca Sarmiento. Kasalanan iyan. Nagsisinungaling siya. Biglang sigaw ni Darius habang marahas na tumatayo mula sa kanyang upuan. Inimbento mo lang ang mga numerong iyan dahil galit ka sa akin. Board members, huwag kayong maniwala sa kanya. Isang magnanakaw ang babaeng iyan na may kaso sa pulisya. Nanatiling tahimik si Mireya. Tiningnan niya si Darius nang may kaunting awa. Pinalitan niya muli ang slide. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang opisyal na medical na ledger mula sa St. Jude Fertility Clinic. Ito ang lihim na account ng klinik. Malamig na saad ni Mireya. Dito nakatala ang 10 milyong pisong cash payment para sa pagpapasika ng aking mga dokumento sa IVF upang gawin akong surrogate ng walang pahintulot ko. At ang transaksyong ito ay pinahintulutan at pinunduhan sa tulong ng isang miyembro ng board ng Monteluz Holdings. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa silid nang lumaki sa screen ang lagda sa tabi ng pangalan ni Darius. Ang lagda ni Director Santiago. Nawala ng kulay ang mukha ni Director Santiago, dahan-dahang napasandal sa kanyang upuan habang nanginginig ang kanyang mga labi. Si Bianca naman ay napahawak sa kanyang ulo na pagtanto na ang kanilang pinakamalaking lihim ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong kumpanya.
Tumayo si Lucian mula sa kanyang upuan sa dulo ng lamesa. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na nagdala ng matinding takot sa lahat ng nagkasala sa silid. Direktor Santiago, suspendido ka sa iyong tungkulin simula sa araw na ito habang isinasagawa ang formal na investigasyon. Malamig na utos ni Lucian. At para sa inyo, Darius at Bianca, ang mga abogado ng kumpanya at ang mga pulis ay naghihintay na sa ibaba upang isilbi ang inyong warrant of arrest para sa malaking kaso ng falsification, corporate embezzlement at medical fraud. Nang pumasok ang mga gordiya upang eskortan sila palabas, biglang nagwala si Darius. Pilit siyang kumawala sa mga humahawak sa kanya at sumigaw ng may matinding puot habang nakatitig sa tiyan ni Mireya. Huwag kayong masiyahan, Mireya. Akala ninyo ba ay kay Velasco ang batang yan? Nagkamali ang klinik. Isang malaking pagkakamali ang batang yan. Galit na sigaw ni Darius bago tuluyang nakaladkad palabas ng silid. Ang gabi sa Tagaytay ay nababalot ng isang napakatahimik at malamig na simoy ng hangin. Sa balkonahe ng rest house, nakaupo si Mireya habang nakatitig sa madilim na kalangitan na napalalamutian ng milyon-milyong bituin. Hawak niya ang kanyang tiyan kung saan naroroon ang kanyang anak. Sa kabila ng tagumpay ng pagsusuri sa pananalapi kanina, ang huling sigaw ni Darius sa silid ng pagpupulong ay tila isang munting tinik na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pumasok si Lucian sa balkona, hebit-bit ang isang tasa ng maligam-gam na gatas at isang makapal na kumot. Dahan-dahan niyang inilagay ang kumot sa mga balikat ni Mireya bago naupos sa kanyang tabi sa mahabang silya na gawa sa kahoy. Huwag mong isipin ang mga sinabi ni Darius, Mireya. Marahang saad ni Lucian, ang kanyang boses ay tila isang mainit na musika sa gitna ng malamig na gabi. Ang DNA test na ginawa natin ay isinagawa sa pinakamahusay na ospital sa bansa sa ilalim ng aking sariling pangangasiwa. Alam natin dalawa ang katotohanan. Sinabi lamang yun ni Darius upang saktan ka at guluhing muli ang iyong isipan. Huminga ng malalim si Mireya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng kaginhawaan. Salamat, Lucian. Natatakot lang ako na baka hindi pa natatapos ang lahat. Natatakot ako na baka magising na lamang ako isang araw at mawala ang lahat ng kapayapa ang ibinigay mo sa amin. Dahan-dahang itinaas ni Lucian ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ng isang patak ng luha na gumulong sa pisngi ni Mireya. Ang kanyang hawak ay napakabait, napakarespeto at walang kahit anong bakas ng pilit. Mireya, habang ako ay nabubuhay, walang sinuman ang muling makakasakit sa iyo. Tapat na pangako ni Lucian habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Ang pagpanaw ng aking asawa na si Clara ay nag-iwan ng isang malaking kadiliman sa aking buhay. Ngunit nang dumating ka, dinala mo muli ang liwanag sa aking madilim na mundo. Ikaw ang nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay, hindi lamang dahil sa bata, kundi dahil sa kung sino ka. Naramdaman ni Mireya ang isang napakatinding tibok ng puso na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pag-ibig na ibinibigay sa kanya ni Lucian ay hindi katulad ng kay Darius. Hindi ito nang hihingi ng sakripisyo ng sarili, kundi nagbibigay ng lakas at kaligtasan. Dahan-dahang ipinatong ni Lucian ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Mireya na nakahawak sa kanyang tiyan. Sa mismo sandaling yon, naramdaman nila ang isang marahang sipa mula sa sanggol sa loob. Napatingin si Lucian kay Mireya, isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng Mireya anay bituin. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga katawan ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang napakatapat na yakap na tila ba nagsasabing sila ay ligtas na sa piling ng isa't isa. Ngunit habang sila ay nakakaramdam ng kapayapaan sa Tagaytay sa loob ng piitan ng Makati, abala si Bianca sa pakikipag-usap sa kanyang abogado. Gawin mo ang lahat, attorney. Galit na bulong ni Bianca habang nakahawak sa rehas. Ipagbenta mo ang lahat ng ari-arian ko basta palabasin mo ako rito at gamitin mo ang huli nating alas, ang mga video recording ko kung paano binalak ni Doña Teresa na nakawin ang lupa ni Mireya. Ang bulwagan ng korte sa Makati ay napupuno ng mga tao
Kabilang ang mga mamamahayag na sabik na makuha ang pinakamalaking balita sa linggong ito. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Teresa na nakabihis pa rin ang marangyang kasuotan, ngunit bakas ang labis na kaba at pangangatal sa kanyang mga kamay. Sa kanyang tabi, nakaupo si Darius na nakaposas habang si Bianca naman ay nakatayo sa kabilang panig kasama ang kanyang sariling abogado. Naupo si Mireya sa bahagi ng mga tagapanood katabi si Lucian na tila ba isang matatag na bundok na nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Ito ang araw ng pagbasa ng sakdal at ang lahat ay nakahanda na para sa huling paghuhukom. Tumayo ang abogado ni Bianca at hinarap ang piskal. Your Honor, ang aking kliyente na si Bianca Sarmiento ay handang makipagtulungan sa batas upang ibunyag ang utak sa likod ng malaking krimeng ito, pahayag ng abogado. Nais naming iharap bilang ebidensya ang isang video at audio recording na nagpapatunay na si Bianca ay biktim lamang ng manipulasyon ng pamilya Ledesma. Nang i-play ng piskal ang video sa malaking screen ng korte, isang malalim na bulong-bulungan ang yumanig sa buong silid. Sa screen malinaw na nakikita si Doña Teresa na nakaupo sa kanyang opisina habang kausap si Darius. Naririnig ang boses ng matanda, "Masyadong tanga si Mireya. Pipirmahan niya ang dokumento ng lupa nang hindi nagtatanong." Darius, pagkapanganak niya sa bata, irehistro natin si Bianca bilang totoong ina at itapon natin si Mireya sa kalsada ng Tondo. Tumingin si Darius kay Bianca nang may matinding gulat at pakiramdam ng pagtataksil. "Bianca, bakit mo ginawa ito sa amin? Mahal kita," sigaw ni Darius habang pilit na kinakalampag ang kanyang posas. Tiningnan siya ni Bianca nang may matinding pagkamuhi at malamig na muka. "Mahal, hindi ko hahayaang mabulok ako sa kulungan para sa pamilya mong baog at baon sa utang, Darius. Kinaladkad mo lang ako sa dumi mo." Napahawak si Doña Teresa sa kanyang dibdib dahan-dahang, nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod habang nakatitig sa screen. Ang kanyang marangyang reputasyon, ang kanyang hiya sa harap ng mataas na lipunan ng Maynila ay tuluyan ng nadurog at naging abo sa harap ng maraming tao. Sa tabi ni Lucian na natiling tahimik si Mireya. Wala siyang naramdamang galit, tanging ang isang malalim na lungkot para sa 6 na taon ng kanyang buhay na kanyang inialay sa mga taong walang ginawa kundi gamitin at traidurin siya. Ngunit sa likod ng lungkot na iyon, naramdaman niya ang isang napakalaking kalayaan. Ang tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Walang piyansa para sa mga kasong corporate fraud, falsification at extortion para sa mga akusado. Mariing desisyon ng piskal. Habang dahan-dahang inaakay ng mga pulis si Doña Teresa, palabas nakita niya si Mireya sa karamihan. Biglang nawala ng kontrol ang matanda. Pilit na kumawala sa mga pulis at sumigaw ng may matinding desperasyon habang umiiyak. "Mireya, patawarin mo kami. May utang na loob ka sa amin. Iligtas mo ang anak ko." Hindi lumingon si Mireya. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Lucian na nakapatong sa kanyang balikat at magkasama silang lumabas ng korte, patungo sa liwanag ng araw. Ang kapayapaan ay dahan-dahang nagbalik sa buhay ni Mireya sa malamig na dako ng Tagaytay. Isang maagang umaga, habang ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, hawak ni Mireya ang isang formal na dokumento mula sa korte. Opisyal nang ibinalik sa kanya ang lupain ng kanyang mga magulang sa Laguna na sinusubukang nakawin ni Darius. Ang balita tungkol sa tuluyang pagkabangkarot ng Ledesma Shipping ay nakasulat din sa mga pahayagan. Napaiyak si Mireya, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang mga luha ay luha ng labis na pasasalamat. Hinaplos niya ang dokumentong nagtataglay ng pangalan ng kanyang yumaong ama. Naupo si Lucian sa kanyang tabi, may dalang mainit na gatas na hinaluan ng kaanting pulot. Tiningnan niya si Mireya ng may labis na paggalang at paghanga. "Nakuha mo na ang hustisya para sa mga magulang mo, Mireya?" Marahang saad ni Lucian habang iniaabot ang tasa sa kanya. "Ang lupain sa Laguna ay malaya na sa anumang utang. Maari mo nang gawin doon ang pangarap mong orchid farm na palaging ikinukwento sa akin ni Aling Rosa." "Salamat, Lucian. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka tuluyan na akong nawala ng pag-asa."
Mahinang sagot ni Mireya habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lucian. Sa kanyang 8 buwang pagbubuntis, ang kanyang katawan ay nakakaramdam na ng labis na pagod. Ang kanyang tiyan ay mabigat na, ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa sa loob ng hardin, palaging nasa tabi niya si Lucian upang alalayan ang kanyang bawat galaw. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang tungkol sa bata. Ito ay naging isang malalim at tahimik na pag-ibig na nagbibigay ng lakas sa kanilang dalawa sa bawat araw na lumilipas. Dumating si Aling Rosa para bumisita bitbit ang isang maliit na bayong. Mula sa loob nito, inilabas ng matanda ang mga maliliit na sapatos ng sanggol na gawa sa sinulid na siya mismo ang naghabi. Pasensya ka na anak, kung ito lang ang nakayanan kong iregalo sa magiging apo ko. Nakangiting saad ni Aling Rosa habang iniaabot ang mga sapatos kay Mireya. Ngunit bawat tahi niyan ay may kasamang panalangin na sana ay maging malusog at maligaya ang bata. Kinuha ni Lucian ang maliliit na sapatos mula sa kamay ni Aling Rosa. Hinawakan ang mga ito nang may labis na pag-iingat na tila ba gawa ito sa pinakamamahaling ginto. Napakaganda nito, Aling Rosa. Ito ang magiging unang sapatos na isusuot ng aking anak pagkalabas niya sa ospital. Maraming salamat po. Ang kababaang loob ni Lucian at ang pagtanggap nito sa simpleng regalo ng matanda ay muling nagpataba sa puso ni Mireya. Doon niya napatunayan na ang lalaking nasa kanyang tabi ay may gintong puso na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Nang hapon ding yon, isang sulat mula sa Koryo ang dumating sa rest house. Ang sobre ay walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang address ng nagmula ay mula sa Makati City Jail. Dahan-dahang binuksan ni Mireya ang sobre. Nang makita ang sulat kamay sa loob, agad na nanlamig ang kanyang mga daliri. Ang sulat ay galing kay Darius. Mireya, alam kong galit ka sa akin at karapat-dapat ako sa parusang ito. Ngunit pakiusap, bisitahin mo ako kahit isang beses lang. Bago ang huling paghatol sa akin sa susunod na buwan, may isang napakahalagang lihim si Bianca na kailangan mong malaman tungkol sa totoong nangyari sa klinik. Isang bagay na hindi ko sinabi sa korte. Napatitig si Mireya sa sulat habang ang kanyang puso ay muling nakaramdam ng isang marahang kaba. Ano pa ang lihim na nais sabihin ni Darius at bakit ngayon lang niya ito ibinubunyag? Sa loob ng malamig at madilim na silid ng dalaw sa Makati City Jail, nakaupo si Mireya sa tapat ng isang makapal na salamin. Sa kanyang tabi nakatayo si Lucian na nagpa siyang sumama upang tiyakin ang kanyang kaligtasan at kalmado siyang hinahawakan sa siko upang bigyan siya ng lakas. Bumukas ang bakal na pinto at pumasok si Darius, suot ang kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga pisngi ay hollow at hulas ang dating kakisigan. Nang makita niya si Mireya, isang mabilis na pag-asa ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ngunit, agad din itong naglaho nang makita ang matatag na presensya ni Lucian sa kanyang tabi. Napu si Darius at kinuha ang telepono upang makipag-usap sa kabilang panig ng salamin. Kinuha rin ni Mireya ang kanyang telepono, ang kanyang muka ay payapa, ngunit napakalamig. Salamat sa pagdating mo, Mireya. Panimula ni Darius, ang kanyang boses ay nanginginig sa pamamagitan ng lumang speaker. Nais kong sabihin sa iyo ang katotohanang hindi ko ibinunyag sa korte dahil sa takot. Ang tungkol kay Bianca. Ano ang tungkol sa kanya? Mahinahong tanong ni Mireya. Hindi aksidente ang pagkakapalit ng embryo sa klinik, Mireya. Bulaw ni Darius habang pilit na sumisilip sa paligid upang tiyaking walang nakikinig. Nalaman ni Bianca na may nakaimbak na embryo ang pamilya Velasco sa klinik na yon sa pamamagitan ng isang kakilala niyang nurse. Siya ang nagbayad upang sadyang ipalit ang embryo ni Clara sa iyo na may planong gamitin ang bata sa hinaharap upang i-blackmail si Lucian para sa bilyon-bilyong pondo ng Monteluz. Ginamit lang din niya ako, Mireya. Napaatras si Mireya ng bahagya. Nuit, nang maramdaman ang higpit ng hawak ni Lucian sa kanyang balikat, nanatili siyang matatag. Ang kasamaan ni Bianca ay higit pa pala sa kanyang inaasahan, ngunit wala na itong halaga ngayon dahil ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng batas. Biglang umiyak si Darius, idinikit ang kanyang nanginginig na palad sa salamin sa tapat ng muka ni Mireya. Mireya, pakiusap?
Bawiin mo ang kasong sibil laban sa akin? Alalahanin mo ang 6 na taon nating pagsasama. Naging mabuti akong asawa bago dumating si Bianca. Patawarin mo ako, magsimula tayong muli para sa bata. Tiningnan ni Mireya ang mukha ni Darius. Sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang galitpot o kahit kaunting lungkot. Tanging ang isang malalim na kawalan ng emosyon ang huling patunay na ang taong ito ay wala ng anumang puwang sa kanyang puso. Hindi isang mahirap na asawa ang nawala sa iyo, Darius. Napakalamig, ngunit malinaw na saad ni Mireya sa telpon. Kundi ang babaeng nagmahal sa iyo ng buong buhay niya, at ang babaeng yon ay matagal ng patay. Ang tanging natitira para sa iyo ngayon ay ang pagbabayad sa lahat ng iyong kasalanan sa ilalim ng batas. Ibinaba ni Mireya ang telpon. Tumayo siya at tumalikod, hindi na nilingon ang paggulgol at paggatok ni Darius sa salamin habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Ngunit nang makalabas sila sa pintuan ng gusali ng bilangguan, biglang napatigil si Mireya. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang likod patungo sa kanyang puson. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Lucian habang marahang napaupo sa semento. Isang mainit na likido ang dahan-dahang umagos sa kanyang mga binti. "Lucian! Ang bata!" Nangangatal na bulong ni Mireya habang ang kanyang muka ay pinagpapawisan sa matinding sakit. "Lalabas na ang bata!" Agad siyang binuhat ni Lucian nang walang pag-aalinlangan habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan na ihanda ang sasakyan upang mabilis silang makapunta sa pinakamalapit na ospital. Ang amoy ng gamot at ang maliwanag na liwanag ng silid panang-anakan sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ay nagdala ng matinding tensyon at kaba. Sa loob ng silid dumaan si Mireya sa pinakamahirap ngunit pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ang bawat contraction ay tila isang malaking alon ng sakit na sumubok sa kanyang natitirang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito sa kabila ng matinding hirap, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi nakaupo si Lucian na walang kahit anong bakas ng pag-alis. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa nanginginig na palad ni Mireya, habang ang kanyang kaliwang kamay naman ay marahang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Sa bawat pagdaing ni Mireya sa sakit, bumubulong si Lucian ng mga salita ng pag-asa at lakas. "Kaya mo ito, Mireya! Nandito lang ako, hindi kita iiwan." Marahang bulong ni Lucian ang kanyang sariling tinig ay may bahid ng pigil na emosyon. Sumunod si Mireya sa mga direksyon ng doktor. Gamit ang kanyang huling lakas, naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang panloloko. Ni Darius ang pagmamaliit ni Doña Teresa, ang pagtakas sa gitna ng bagyo, at ang mabuting puso ni Aling Rosa. Ang lahat ng sakit ng kanyang nakaraan ay naging isang napakalakas na enerhiya upang ibigay ang pinakamagandang simula para sa kanyang anak. Matapos ang ilang sandali ng matinding pagpupursigi, isang malakas at malinaw na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong silid pananganakan. Ang tunog na iyon ay tila isang banal na musika na agad na nagpawi sa lahat ng sakit at kapaguran sa katawan ni Mireya. Isang malusog na sanggol na lalaki. Dahan-dahang inilagay ng doktor ang bagong silang na sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Mireya para sa kanilang unang skin-to-skin contact. Nang maramdaman ng init ng katawan ng kanyang anak, hindi na napigilan ni Mireya ang pag-agos ng kanyang mga luha ng labis na kaligayahan. Hinaplos niya ang maliliit na daliri nito, habang ang sanggol naman ay tila ba kumalma nang marinig ang tibok ng puso ng kanyang ina. Napatingin si Mireya kay Lucian. Ang matatag at makapangyarihang bilyonaryo ay umiiyak ng tahimik habang nakatitig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang napakatapat na debosyon at pagmamahal, na ngayon lamang nakita ni Mireya sa buong buhay niya. "Napakaganda niya, Mireya. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya." Emosyonal na saad ni Lucian habang dahan-dahang hinahalikan ang noo ni Mireya. Nang ilipat si Mireya sa kanyang pribadong silid, pumasok sina Aling Rosa at Nay Maria na may mga matang puno ng luha ng kagalakan. Sinalubong nila ang bagong miyembro ng pamilya ng may labis na pagmamahal habang pinagmamasdan ang sanggol na dahan-dahang nakatulog sa piling ni Mireya.
Inilagay ni Lucian ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mireya na nakahawak sa sanggol. Ang pangalan niya ay Joshua, Joshua Velasco, at siya ang magiging simula ng ating totoong tahanan. Hinawakan ng munting kamay ni Joshua ang daliri ni Mireya, isang simpleng kilos na nagdala ng isang napakalalim na kapayapaan sa kanyang buong pagkatao. Ang dilim ng gabi ay tuluyan ng natapos at ang liwanag ng bagong umaga ay sumikat na para sa kanila. 3 taon ang mabilis na lumipas na parang isang bana at naagos ng ilog. Sa malawak at luntiang hardin ng tahanan ng pamilya Velasco sa Forbes Park, naririnig ang masasayang tawanan ng isang maliit na bata. Si Joshua, na ngayon ay 3 taong gulong na, ay masayang tumatakbo sa ibabaw ng malambot na damuhan habang hawak ang isang makulay na saranggola. Sa di kalayuan, nakaupo si Aling Rosa sa isang komportable. Silya masayang pinagmamasdan ang bata habang tinutulungan siya ni Nay Maria na maghanda ng merienda. Ang dalawang matatanda ay hindi na lamang mga kasambahay. Sila ay naging mga iginagalang na lola sa loob ng tahanan, isang patunay na ang totoong pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal at malasakit. Lumabas si Mireya mula sa pinto ng bahay, suot ang isang simpleng puting damit na nagtataglay ng isang napakapayapang ganda. Sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot, pagod o pag-aalinlangan. Siya ngayon ang Chief Financial Officer ng Monteluz Holdings, isang posisyon na kanyang nakuha dahil sa kanyang sariling talino at hindi matatawarang integridad sa trabaho. Iginalang siya ng buong industriya ng pananalapi sa Makati, hindi bilang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang si Mireya Alonso, CPA. Humakbang si Lucian, papalapit sa kanya may hawak na 2 tasa ng tsa. Iniabot niya ang isa kay Mireya bago dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang bay, isaghaplos na puno ng proteksyon at walang katapusang pag-ibig. Masaya ka ba, Mireya? Marahang tanong ni Lucian habang nakatitig sa masa yang naglalarong si Joshua. Tumingin si Mireya sa mga mata ng kanyang asawa at isang napakatapat na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sobra, Lucian. Sa piling mo at ng anak natin natagpuan ko ang kapaya, paang inakala kong hindi ko na kailanman mararanasan muli. Nakahanda na ba siyang magpatawad? Oo, pinatawad na ni Mireya ang kanyang nakaraan. Hindi dahil karapat-dapat sina Darius at Bianca sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Ang galit at puot ay mga mabibigat na tanikala at pinili niyang palayain ang kanyang sarili upang ganap na makasama si Lucian sa kanilang bagong simula. Sina Darius at Bianca ay patuloy na nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng malamig na piitan. Ngunit para kay Mireya, sila ay naging mga estranger na lamang ng nakaraan. Inilapit ni Lucian ang kanyang muka at marahang hinahalikan ang pisingi ni Mireya, isang munting kilos ng pagmamahal na nagdala ng init sa kanilang dalawa sa gitna ng dapit hapon. Ang aral na maiwan sa bawat tagapakinig ng kanilang kwento ay simple, ngunit napakalalim. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng bulag na sakripisyo o ang pagbura ng sariling pagkatao upang makuha ang pagtanggap ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalakas, nagtatanggol at higit sa lahat, nagrerespeto sa iyong sariling danggal. Sumandal si Mireya sa matatag na dibdib ni Lucian habang pinagmamasdan ang huling sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang bagyo ng kanyang kahapon ay tuluyan ng natapos at sa ilalim ng payapang langit natagpuan niya ang kanyang tunay na santuwaryo.